kalipas na pagkakataon na at ito'y bahagi ng mga katwirang sinasabi sa Biblia. Hindi natin ito pwedeng itanggi, ano? Yung nandun sa Ebreo, kapatid na Rodel, 12 at 14, ibig ko lamang na pakiulit natin ito, kapatid na Rodel. Opo. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Kapatid na Rodel, tatalinuhan natin, ha? Talinuhan mo ang pagsunod dito sa mga aral na pinag-aaralan natin sa mga nakaraan, na itong lahat na ito ay magkakaugnay. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Alam natin, Brad Rodel, na tayo ay mayroong pakikipaglaban, pakikipagbaka ng ating pananampalataya. At alam natin, primarily ang kalaban ay ang Diablo, na ang sabi nga, tayo'y magiging mapagpigil, mapagpuyat, sapagkat ang kalaban na Diablo, sabi ni Pedro sa 5:8, ay gaya ng liyong umuungal, gumagala, humahanap ng masisila niya. Ito'y isang laban. At labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Nasa gitna tayo ng pakikipaglaban, kapatid na Rodel. Nasa gitna tayo ng isang spiritual battle na ang sabi nga ni Pablo, ang ating pakikipagbaka, sabi niya sa 6:12 ng Efeso, ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ngayon, kung papansinin mo, no, kapatid na Rodel, ang sinasabi ng Biblia dun sa 12 at 14 ng Ebreo, sundin ninyo ang kapayapaan at ang pagpapakabanal na kung wala ito, sino man ay di makakakita sa Panginoon. Ano ang gusto, kapatid na Rodel, ng kaaway? Gusto ba niya na ikaw ay makita mo ang Panginoon? Ayaw po ng kaaway yon, kuya. Yan. Kaya ang sabi, pakinggan natin ang admonition na ito ni Pablo. Pakaingatan na baka ang sino man, yun ang sabi sa kasunod na talata, ay di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo'y bagabagi ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami. So pagka tayo ay nabagabag noong ugat ng kapaitan na sumisibol at tayo'y naihawa, hindi tayo makakaabot doon sa biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi mawawala tayo doon sa pagpapakabanal at maaalis tayo doon sa kapayapaan. Huwag mong kalilimutan, ang laban na ito, kapatid na Rodel, lahat ng paraan para tayo ay maihiwalay ng kaaway sa Diyos. Gagawin niya yon. Kung ang susi para tayo ay makakita sa Panginoon
yung sundin natin ang kapayapaan at ang pagpapakabanal, na kung wala ito, isipin mo, no? Pag wala ito, hindi tayo makakakita sa Panginoon, hindi tayo maliligtas. Hindi ba yun ang gusto ng kaaway? Opo, Kuya. Kung yun ang gusto ng kaaway, Brad Rodel, dapat talinuhan natin. Paano? Ang isipin mo, Brad Rodel, no? Yung maalis sa atin, yung pagsunod sa kapayapaan sa lahat ng mga tao at yung pagpapakabanal, hadlang yun para makita natin ang Panginoon. Opo. Kasi kung wala ito, di ano gagawin ng kaaway? Di iwawala niya yan. Tama po, Kuya. Naintindihan mo, no? Opo. Yun pala yung paraan para wag mong makita ang Panginoon. Ang kaaway, ang gusto niya, wag mong makita ang Panginoon. Kung wala ito, di ano ang gagawin niya? Di iwawala niya yan. Opo. Naintindihan mo, no? Kapatid na Rodel. Opo, Kuya. Opo. Kaya nga, alam mo, yung sinasabi doon sa Apokalipsis, sa 6 at 4, pakibasa mo, kapatid na Rodel. Opo. At may lumabas na ibang kabayo, na kabayong mapula, at ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan, at upang mangagpatayan ang isa't isa, at binigyan siya ng isang malaking tabak. Yan, kapatid na Rodel. Tingnan mo, no? Itong kabayong mapula na ito, ang tatrabahuhin nito mag-alis sa lupa ng kapayapaan. Ano ang magiging resulta kapag ka naialis ang kapayapaan? Pagka nawala tayo sa kapayapaan, kapatid na Rodel, huwag mong kalimutan yung sinabi ni Pablo, kung wala ito, kaya sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. At ang pagpapakabanal, magkaakibat yan. Kung wala ito, sino man hindi makakakita sa Panginoon? O di ano ang isang dapat mong maisip ngayon? Kung matalino kang nag-a-analyze ng laban, kapatid na Rodel, ang aalisin ng kaaway na isa, yung kapayapaan at yung pagpapakabanal, ialis ka doon para mahadlangan ka niya na makita mo ang Panginoon. Opo. Alam mo, kaya nga ang Diyos, pakinggan mo, kapatid na Rodel, unang Korinto 7:15, pakibasa mo. Opo. Gayon may kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos. Saan tayo tinawag ng Diyos, kapatid na Rodel? Sa kapayapaan po, Kuya. Bakit tayo tinawag sa kapayapaan? Kasi kung wala ito, sino man hindi makakakita sa Panginoon. Kaya tinawag niya tayo, sa kapayapaan. At dahil dun sa tayo tinawag niya sa kapayapaan, ang sabi niya, maghari sa inyong puso. Sabi niya sa 3:15 ng Kolosas, ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. 15. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas,
kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Yan. So ito, basic, kapatid na Rodel. Ang Diyos, Diyos ng kapayapaan. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan, tinawag tayo sa kapayapaan. Diba? Kaya makikita mo ngayon ang significance ng kapayapaan. Kasi ang sabi kong wala ito, yung pagpapakabanal at ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Ngayon, kaya ko sinasabi, kapatid na Rodel, ang reality, kailangan may reality check tayo dahil sa laban na ito. Kung hindi ka aware, Brad Rodel, hindi mo namamalayan, tinatrabaho ka na ng diablo para huwag mong masunod ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at maialis ka sa pagpapakabanal. Bakit? Yun ang gusto niya maihiwalay ka sa Diyos. Huwag mong makita ang Panginoon. At siya ang makasama mo doon sa kanyang destinasyon. Kung matalino tayo, kapatid na Rodel, sa pag-a-assess, alam mo kaya mahalaga yung tinitignan yung laban, kapatid na Rodel No? Bakit? Tignan mo, kahit sa game, yung nakikipag-boxing, pinapanood niya yung laban ng kanyang kalaban Dahil para makita niya, ano ba laro nito? No? Paano bang maglaro ito? Para sa tulong at awa naman ng Panginoon sa ating bahagi, kapatid na Rodel, kapag ka aware tayo doon, pinakikita sa atin ng Diyos yung realidad sa buhay, maging matalino tayo sa pakikipaglaban, Brad Rodel. At alam mo kung saan papunta yung kalaban. Alam mo kung ano ang plano, Brad Rodel? Dahil pagka nakikita mo yan, ibig sabihin, basa mo ang galaw ng kaaway. At kung basa mo ang galaw ng kaaway, lalabas na matigas na lang ang ulo natin kapag alam mo na nga yun ang target Brad Rodel. Tapos hindi mo ginagawa ng paraan. Kailangan di-develop natin ngayon yung mga bagay na makapag-iiwas sa atin na tayo ay matrap nung kaaway dun sa ganung sitwasyon na magiging masaya siya dahil napapanalunan niya yung laban kasi naiaalis ka niya doon sa kapayapaan at sa pagpapakabanal na ito, wag mong kalilimutan ang liwanag. Kung wala ito, Brad Rodel, hindi ako may sabi niyan Opo, kuya. Nakasulat. Ibinabasa ko lang Opo. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito, Brad Rodel, inimbento ko ba yan? Hindi po, kuya. Binabasa nyo lang. Nakasulat Tama ba pagkakasalin din sa Portuguese? Pakibasa mo nga kung ikaw mas may alam sa Portuguese. Opo. Sabi diyan po sa Bibliang Portugues, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pareho po sa Ganun Tagalog. din, Ganun din, kapatid na Rodel, Opo. Sa English, kapatid na Josel, ikaw naman ang marikmano Ito po, kuya. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Brad Josel, ano ba ibig sabihin nun without which
no man shall see the Lord. Ganon-ganon din po sa Tagalog, kuya. Kung wala ito, sino man po hindi makakakita sa Panginoon. Ayan, ano? Hindi naman pala komplikado eh. Paano ba sa Bisaya, kapatid na Jerry? Nandyan ba si Brad Jerry? Sino bang marunong magbinisaya diha? O igsuon na Mel. Mel. Ano ba sabi sa Bisaya? Ikaw marunong ka din magbinisaya eh. Opo kuya, sa Bisaya po, sa Cebuano, paninguhaan ninyo ang pakigdait sa tanang mga tao ug ang pagkabalaan nga kung wala kini, walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. Ganon din ba, kapatid na Mel? Parehong-pareho po kuya sa Tagalog. Pareho naman pala eh, no? Sa ano ba? Sa Ilocano ba? Ano ba ang Ilocano niyan? Si Brad Noli marunong yata mag-Ilocano ito eh. Surutin niyo tital na kadagiti iso amin, kenti kinasanto. Ano awan to ti makakita iti apo. Ganon din ba, Brad Noli? Eksakto po kuya, pareho-pareho. Yung Kapampangan kaya, sino bang Brad Efren? Ikaw naman, Kapampangan ka eh. Paano ba? Opo. Tukyan nyo ing kapayapan dikil karing sablang tao. Amponing kabanalan, anong alakan iti ninuman eneakiting gino. Pareho po kuya. Pareho lang din eh, ano? Opo. Ayan, ngayon, kapatid na Rodel, since agreed naman na yan, ano? Hindi mo ba naiisip, kung wala ito, sino man ay di makakakita sa Panginoon? O hindi mo ba ngayon na pagtutuunan ng pansin ang realidad na yaan ay aalisin ng kaaway? Yan ay tatrabahuhin ng kaaway. Kasi ang gusto ng kaaway, mahadlangan ang tao na makakita sa Panginoon. Mahadlangan ang tao na maging dapat sa Diyos. Tayo, huwag nating kalilimutan, kaya tayo tinawag tayo sa kapayapaan. Tinawag tayo para magbanal, kapatid na Rodel. Tinawag na mga banal. Diba? Sabi ng apostol na si Pablo, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal. Basta't ganun lang ba? Sa kapayapaan tayo ay tinawag. May maliwanag yun eh. Huwag natin kalimutan, si Kristo ang ating kapayapaan. At si Kristo ang banal ng Diyos. Kaya lahat ng mga bagay na ito magkakaugnay na dapat mamantini natin, Brad Rodel. Opo. Yung pagsunod sa kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal. Dahil kung wala ito, sino man ay di makakakita ang wika sa Panginoon. Kaya nga, ang kasunod, kapatid na Rodel, ito, mabigat eh. Dahil dito papasok yan eh. Baka ang sino man hindi makaabot sa biyaya ng Diyos, pakaingatan natin yon. Dahil pag nawala yung kapayapaan at yung pagpapakabanal, hindi natin maaabot yung biyaya ng Diyos, kapatid na Rodel. Paanong isinasaksak dyan? Nagpapasibol ng ugat ng kapaitan para maihawa ang marami na
maialis ang pagsunod sa kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal. Kasi ang mangyayari sa iyo, maihihiwalay ka na sa kapayapaan ng Diyos. Di nakikita mo, Brother Rodel? Nakikita. Opo. Ngayon ba na nagkakaroon ka ba ng idea? Ito ba, napapansin mo ba yung puntong sinasabi ko na ito, kapatid na Rodel? Sa mga nakakaraan, the way na dapat natin itong bigyan ng pansin, kapatid na Rodel. Sa ganito pong pagdedetalye, kuya, at pag-e-emphasize nung bagay na ito, hindi po eh. Pero nababasa ko naman yung sitas po na yan na pag-aaralan na po natin eh. Pero ngayon pong ipinapapansin niyo po ito, kuya, bahagi ito ng ating pakikipaglaban. Meron tayong kalaban. Tapos yung point na kung wala ito, sino man ay di makakakita sa Panginoon. Yung sinasabi pong salita na yon, talagang walang diskriminasyon kahit sino ka pa. Pag wala ito, sino man hindi mo makikita ang Panginoon. Alin yon? Sundin niyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito, sino man ay di makakakita sa Panginoon. So, sabi niyo nga po, kuya, kung nasa laban tayo, ano ba ang gusto ng kalaban? Siyempre, ang gusto ng kalaban, huwag mong makita ang Panginoon. Huwag kang maging dapat sa Panginoon. Kaya ano po ang tatargetin niya? Tatargetin po niya na alisin tayo sa pagsunod sa kapayapaan at alisin tayo sa pagpapakabanal. At ang isang punto pong maganda, kuya, na emphasize ngayon, na nagbigyan ng emphasis ngayon, lagi nating binabanggit yun eh. Tinawag tayo ng Diyos upang tayo ay magbanal. Lagi natin yung nababasa na. Pero ngayon, nabigyan po ng kumbaga, highlight po ito. Tinawag tayo ng Diyos upang magbanal. Pero bahagi ng pagtawag po ng Diyos sa atin, tinawag tayo sa kapayapaan. Yung 7:15 ng unang Korinto. Nababasa natin yan, pero sa ngayon pong pagkakataong ito, nabibigyan siya ng lalong mahalagang pansin. Sa kapayapaan kayo, tinawag ng Diyos. So kung tinawag tayo upang magbanal, tinawag din tayo ng Diyos sa kapayapaan. Kaya nga, susundin mo ang kapayapaan, dahil tinawag tayo sa kapayapaan, at ang pagpapakabanal. Kasi tinawag tayo para mangagbanal, na kung wala ito, sino man ay di makakakita sa Panginoon. Unang-una, ang Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran, hindi siya Diyos ng kaguluhan. Diyos siya ng kapayapaan, mga kapatid. At tinawag tayo sa loob ng iglesia, ipinakisama tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo ang ating kapayapaan eh. At si Kristo ang banal ng Diyos. So ipinakisama ka sa kapayapaan, ipinakisama ka sa banal, para sundin natin ang kapayapaan at para tayo magpakabanal, na pagka naialis ka, naihiwalay ka kay Kristo ng kaaway, naialis ka sa kapayapaan, naialis ka po sa pagpapakabanal, hindi mo po makikita ang Panginoon. Kaya sabi nyo nga po, sa realidad, kailangan aware tayo po dito, mga kapatid. Napakaganda po nitong puntong ito, kuya, na nadadagdagan tayo ng kaalaman kung papaanong gumagalaw ang kalaban. Yung analysis ng laban, ng giyera, ng digma na ating kinabibilangan. Eto yon. Para makita natin ang Panginoon, sundin natin ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, na ang gagawin naman ng kaaway, aalisin ka sa kapayapaan, sasaksakan ka ng kaguluhan, aalisin tayo sa pagpapakabanal, dadalhin ka naman sa pagpapakarumi. Kaya yung kasunod pong talata, mga kapatid, matindi ang warning eh. Kasi pag wala yung pagkapayapaan at pagpapakabanal, sino man hindi makakakita sa Panginoon. Kaya pagdating sa 15, ang sabi ng Biblia,
na pakaingatan. Pagka sinabing pakaingatan, kumbaga nasa ano po ito, may emphasis yung pag-iingat eh. Napakaingatan, baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Ayan, trabaho po ng demonyo yan, mga kapatid. Yang magpapasibol siya ng ugat ng kapaitan. Sisibol yan, manghahawa po ng marami yan. Na pagka nakapasok na po sa atin yung ugat ng kapaitan na yan, mga kapatid, lumago na, hindi ka na makakasunod sa kapayapaan, hindi ka na magpapakabanal, hindi mo na po makikita ang Panginoon. Kaya babantay po tayo, mga kapatid. Ang linaw nun, emphasize ngayon ito, kung wala ito, sino man di makakakita sa Panginoon, alam ng kalaban yon. Kaya tatargetin po niya yan. Yung pagsunod mo sa kapayapaan, gagawa at gagawa ng paraan yan na para mawala ka sa kapayapaan, mapunta ka sa kaguluhan, na yun naman ang kanyang gusto talagang ipasok dahil sa kanya yun yung kaguluhan Yung kapayapaan sa lahat ng mga tao, sa Diyos yun. At tinawag tayo sa kapayapaan. Kaya yung palang, yung nasa 3:15 ng Kolosas, maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan. Tinawag tayo sa isang katawan, paano? Diya'y tinawag din naman kayo. Saan? Sa kapayapaan. Kaya dalawa yung i-maintain natin na yon, kapayapaan, tinawag kasi tayo sa kapayapaan, yung pagpapakabanal, tinawag tayo upang magbanal. At magkakonekta, napakaganda po kuya. Pinakisama ka kay Kristo, si Kristo ang kapayapaan. Pinakisama ka kay Kristo sa loob ng iglesia, siya ang banal ng Diyos. Kaya magpapakabanal ka, susundin mo ang kapayapaan kasi ipinakisama ka kay Kristong kapayapaan at banal ng Diyos. Na pagka hindi mo naman ginawa yon, ibig sabihin, nahiwalay ka sa pakikisama kay Kristo, hindi mo po makikita ang Diyos. Na yan po ngayon ang tatargetin talaga ng kaaway, mga kapatid. Maglagay ng ikagugulo, mag-aalis ng kapayapaan, na imbis na sundin mo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, papasukan ka ng kung ano-anong mga reasoning sa isip mo para pilit kang pumasok dyan sa kaguluhan na yan. Pero kung matalino po tayo, makinig tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Wala namang dinagdag po si Kuya, mga kapatid. Binasa natin sa iba't ibang wika, yun mismo ang sinasabi, na kung wala ito, sino man hindi makakakita sa Panginoon. Kung wala ang pagsunod sa kapayapaan at ang pagpapakabanal, di natin makikita ang Panginoon. Ang pakaganda po nito, mga kapatid, na sa araw-araw talaga po ng buhay natin, bantayan natin yan. Huwag tayong papayag, may alis tayo sa pagsunod sa kapayapaan at may alis po tayo sa pagpapakabanal. Yun po, Kuya, awa ng Diyos. Mas ano po siya ngayon, nai-highlight siya ng ganito, napakaganda na mapansin natin yon. Tinawag tayo sa pagpapakabanal, tinawag din tayo sa kapayapaan. Kaya dalawa yon. Di pwedeng alisin ng isa doon. Dapat pareho nating ingatan yon sa ating mga paglilingkod. Kung gusto nating makita ang Panginoon, na ayaw naman ng diablo na mangyari yon, kaya mag-iingat tayo. Kaya magpapasibol siya ng ugat ng kapaitan. Kaya pag may pait na po, mga kapatid, ay trabaho na po ng kalaban yan na ang gustong ihasik, kaguluhan. Doon tayo sumunod sa kapayapaang sinasabi ng Biblia. Yun po, Kuya, salamat sa Diyos. Pero sa puntong kapatid ito na Rodel, yun yung intro. Oo. Kasi, Magandang. oo, kasi kapatid na Rodel, ang hindi natin namamalayan, siyempre, ikaw ba naman kumbaga sa kalaban, lahat ba ng tira mo obvious? Diba? Kasi alam mo na kagad, Brother Rodel, pagka meron ng ugat ng kapaitan na sumisibol, alam mo na yan. Diba? Basa mo na yan, Brother Rodel. Pero
ang hindi natin kung minsan namamalayan, yung mga bagay na pinagdadaanan ng kaaway para mangyari yung gusto niyang maialis tayo sa kapayapaan at sa pagpapakabanal. Paano, Brother Rodel? Eto tingnan mo, kung hindi totoo, at ito, sabi ko nga noong isang araw, nakausap ko yung isang kapatid, ano na lang ako sabi ko, kasi ito sana bahagi noong ating pag-aaralan noong Miyerkules. Hindi ko lang pasok agad lahat. Kasi sabi ko baka mamaya ang dami-dami na naman pala nating mga punto na hindi natin basta't mai-elaborate. Mas mabuti na sa tulong ng Diyos ay madala natin yung mga puntong mahalaga dahil nasa gitna tayo ng isang matinding pakikipaglaban. Nung kausap ko yung kapatid, sabi ko, tama talaga. Nasa panahon talaga ito. Kasi akalain mo, yun mismong sinasabi ko na yun at ito mismong pinag-aaralan natin na ito, yun mismo yung realidad na nangyayari talaga. Nakikita ko doon sa mga ginagawa ng kaaway para tayo maialis doon sa kapayapaan at sa pagpapakabanal, kapatid na Rodel. Eto, pupuntahan natin, At tingnan mong mabuti. Pakibasa mo ang sulat ni Pablo kay Timoteo sa 2:1 ng unang Timoteo, kapatid na Rodel. Opo. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, Kapatid na Rodel, huwag mong kalilimutan, una-una nga. Opo. Hindi yan basta't kapatid na Rodel, na iniaaral ni Pablo, no? Sabi niya kay Timoteo, una-una nga sa lahat ng mga bagay, iniaaral ko. Ito, ang iniaaral niya na una-una sa lahat ng mga bagay, manaing, manalangin, mamagitan, magpasalamat. Lahat yun, laman ng panalangin yan, kapatid na Rodel. Pananaing, pamamagitan, pagpapasalamat. Diba, no? Opo. Opo. Manaing, manalangin, mamagitan, magpasalamat. Na, kapatid na Rodel? Na patungkol sa lahat ng mga tao. Yan, wag mong kalilimutan. Ito, patungkol sa lahat ng mga tao. Ngayon, kung babalikan mo yung sinabi niya sa Hebreo, sundin ninyo ang kapayapaan. Kanino susundin ang kapayapaan, kapatid na Rodel? Sa lahat po ng mga tao. Yan. Hindi mo nakikita yung pagkakapareho? Opo, kuya. Sa lahat ng mga tao. Yan. Parehong. Di sa lahat pareho, ng mga no? tao. Susundin mo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Ngayon, ang una-unang kanyang iniaaral, manaing, manalangin, mamagitan, magpasalamat, patungkol sa lahat ng mga tao. Anong reason, kapatid na Rodel? Sa 2, upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Idinugtong ko na agad, kapatid na Rodel, para mas makita mo yung emphasis. Opo. Nakita mo ba ang gusto kong sabihin, kapatid na Rodel? Ano ang una-unang iniaaral niya para tayo mabuhay na tahimik, payapa, sa buong kabanalan at kahusayan? Na huwag mong kalilimutan, kung wala
ang ating pagsunod sa kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, sino man di makakakita sa Panginoon. E ano ang unang-unang aral, kapatid na Rodel, na iniaaral ni Pablo? Manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Kita mo, no? Upang Opo. Upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. yan. Ano ibig sabihin ngayon? Kung may isang tatargetin ang kaaway, kapatid na Rodel, para tayo maialis sa pagsunod sa kapayapaan sa lahat ng mga tao at sa pagpapakabanal, ang unang tatargetin niya, alisin kanya sa pananalangin sa Diyos. Opo. Opo. Una-unang iniaaral ni Pablo yan para tayo mabuhay ng tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Kung ikaw naman yung kaaway, yan ang una mong iniaaral. Yan ang una kong titibagin. Tama po. Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Tama po, Kuya. Maliwanag. Hindi ka naman hindi tayo dapat maging hangal sa lalang ni Satanas. Kasi Opo. yun ang unang-unang iniaaral ni Pablo upang tayo'y mabuhay ng tahimik, payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ano dapat pala nating gawin? Una-una, manalangin tayo. Manaing, huwag tayong aalis sa pananalangin. Kasi alam mo, kapatid na Rodel, kung bakit napakahalaga nun, una, pinag-aralan na natin. Pagsidalangin kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Huwag mong kalilimutan ang pananalangin pagsamba sa Diyos. Gusto ng Diablo, ialis ka sa pagsamba sa Diyos. O di ano isang gagawin niya? Di ialis ka sa pananalangin sa Diyos. Tama po, Kuya. Naintindihan mo ba gusto kong sabihin, kapatid na Rodel? Opo. Opo, Kuya. Tama po. Nakukuha mo yung logic, kapatid na Josel. Awa po ng Diyos, Kuya. Napakaganda po ng logic talaga. At hindi basta logic. Logic ba ang tawag lang ba? Hindi po, Kuya. Kasi talaga pong yun ang katwirang nasa Biblia na hindi lang po namin mapapansin kung hindi po talaga ipapakita na ganito. Naintindihan na po naman namin na talagang may kaaway, tumatrabaho po yan para hindi tayo maging dapat. Pero yung mga pagdadaanan niya, kung paano po natin makikita yung detalye na ganito, ngayon po glaring sa amin ito, Kuya. Dahil trabaho po ng demonyo talaga, ang tayo po'y ipahamak, kung ang Diyos naman ang gusto'y iligtas tayo, ito po ang mga papasukan pala ng demonyo. Ito pong binasa nyo sa amin, sabi ko, ang galing nitong analysis na ito Tawagin nyo po, pahintulot nyo mga kapatid ko yan, natawagin ko pong analysis, kasi yun po ang katwirang nakapaloob Yung 2:1, ng unang Timoteo hanggang 2, kung paano nauugnay sa 12:14 ng Ebreo. Kasi una-una, sabi ni Pablo, dyan po sa unang Timoteo, una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Yang lahat ng yan, sabi nga ng Kuya kanina, yan yung nakapaloob sa pananalangin Mananaing tayo, namamagitan tayo, nagpapasalamat tayo, mananalangin, nakapaloob yan. Una-una sa lahat ng bagay, yan po ang iniaaral na sinasabi ni Pablo para sa atin na ang gusto natin mabuhay sa kapayapaan. Kasi kung sa talatang 2, dinugtong na kagad ni Kuya, diretso na, upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito, sa lahat ng mga tao na sinasabi niya sa 2:1, yun din po ang sinasabi sa 12:14 ng Ebreo, na ang kailangan natin sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Ang galing ka ako naman ang pagkakapapansin ni Kuya. Talagang pareho po yung sinasabi ni Pablo sa 2:1 ng unang Timoteo at saka sa 12:14 ng Ebreo. Ano ngayon ang gagawin ng kaaway? Hindi naman na po mahirap na isipin ngayon nga nung sabihin ni Kuya. Di yan ang unang-una tatrabahoy ng kaaway. Ikaw ba kaaway?
kung ano ba yung unang-unang napakahalaga para maligtas itong mga dapat ay maligtas, yun ngayon ang tatrabahuhin mo para yan naman ay hindi nga nila makamit. Hindi sila magkaroon ng kapayapaan at pagpapakabanal para hindi nga nila makita ang Panginoon. Ang ganda ka ako talaga nitong pagkakadugtong kuya. Dahil nga po yun ngayon ang ating reality check. Yan nga po ang sinasabi ni kuya. Kasi may ganyan po na ako man sa sarili ko nga po, nung sinasabi mo na po kuya, reality check. Oo. May time parang hindi mo naman nahahalata. Nawawala ka sa pagpapakabanal, nawawala ka sa kapayapaan. Ang naipapasok yung bitterness, yung kapaitan. Kagaya nitong previously, pinag-aralan nga po natin paano yung pag-ibig sa kapatid at pag-ibig sa kapatiran. Kung minsan may mga ganun feeling nila sila pa ang sweet kahit bitter na namamali sa reality check. Ang realidad is, nayaalis ka doon sa kapayapaan. Dapat yan, specifico, unang-una, napakahalaga nun. Kasi pag naialis ka doon sa pananalangin na iyon, na una-una sa lahat ng bagay, mawawala tayo sa pagsamba sa Diyos. Ang gusto ng dyablo, siya sambahin. 6:9 ng Mateo, ang Diyos ang dapat nating sambahin, yung pananalangin natin, pagsamba sa Diyos yun. Ang mangyayari sa'yo pagka naialis ka doon, first and foremost, una-una sa lahat ng bagay, ang gagawin natin, magkaroon tayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao kung hindi tayo maaalis doon sa pananalangin sa Diyos. Nawawala ka na. Pati sa pananalangin, ayaw mo nang manalangin. Tapos may pait ka na, may sumisibol na, nagugulo na yung paglilingkod mo, hindi ka na makagawa ng pagpapakabanal, wala nang kapayapaan, nababalisa ka. Ano ba, magpapatuloy ka ba? Hihinto ka ba? Aatras ka ba? Nawala ka sa doon sa track na dati ay kaganda-ganda. Ayun, kuya, nakakahalata na po kami pagka ganon. Reality check, sabi mo nga po, ito na tinatrabaho na po ng demonyo to pagka po ganito, kuya. Kasi kapatid na Josel, di ba? Yung binasa natin doon sa Lucas noong nakaraan, isang bagay na nakapaloob sa pagdaing sa Diyos. Ang sabi doon sa 2:37-38, paulit ako kapatid na Rodel, please, ng Lucas. Opo. At siya'y baon ng 84 na taon na hindi humihiwalay sa templo at sumasamba sa gabi at araw sa pamamagitan ng mga pag-aayuno at mga pagdaing. Kita mo kapatid na Rodel, sumasamba sa pamamagitan ng pag-aayuno at mga pagdaing. Kaya yung pagdaing sa Diyos, pagsamba yun sa Kanya iniaaral ko, manaing, manalangin. Yung pananalangin, pagsamba sa Diyos yun. Biruin mo ang inaaral ni Pablo na una-una sa lahat, manaing, manalangin. It's also tantamount to saying, una-una sa lahat ng mga bagay inaaral ko, sumamba kayo sa Diyos. Naintindihan mo ba ang gusto mo sabihin? Gusto ko sabihin, kapatid na Rodel. Opo, kuya, yun po yun. Tapos, magpasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. Ngayon, iniaalis tayo doon sa pananalangin sa Diyos. Kasi, alam mo, para kanya mapapasok sa kanya, sabi nga, ito, basahin mo kapatid na Rodel, ha? Sa isang talata ng Lucas 22:40, kapatid na Rodel. Opo. At nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. Kita mo kapatid na Rodel, manunukso ang dyablo. Opo. Aalisin ka ngayon sa pananalangin. Saan ka papapasukin? Sa tukso. Yan. Sabi kasi, Opo. magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. Hindi ba? Ano ngayon ang trabaho ng kaaway? Di alisin ka sa pananalangin mo sa Diyos, sa pagdaing mo sa Diyos. Na una-una, sabi ni Pablo, iniaaral ko. Una-una sa lahat ng mga bagay. Alam mo, matagal na natin pinag-aaralan ng pananalangin, pero siguro panahon ngayon higit sa lahat na mapansin natin una-una
sa lahat ng mga bagay, iniaaral ko, sabi ni Pablo, manaing, manalangin, mamagitan, magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Kasi pagdating mo dyan sa 8, kung tutuloy mo yan, pakibasa mo kapatid na Rodel. Po. Ibig ko ngang ang mga lalaki ay magsipanalangin sa bawat dako na iunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo. Kita mo, no? Hindi talagang bahagi ng pagpapakabanal yun, kapatid na Rodel eh. Yung pananalangin eh. Kaya una-una sa lahat, iniaaral ni Pablo yan na tayo manalangin na inaalis naman tayo doon ng kaaway. Kaya ako nasabi sa iyo, kapatid na Rodel, sabi nga nung kapatid sa akin, parang for a certain period of time po, sabi niya, umiiyak yung kapatid, parang ayaw kong manalangin. Yan, hindi, dahil sa maraming dahilan, yung lungkot na nararamdaman niya, ayun, hindi, saan siya iniaalis? Inaalis siya sa pananalangin sa Diyos. Kaya sabi ko, tama-tama ito talaga eh. Sinasabi na ito, di ba kapag nakagawa ka ng pagkukulang, sa halip na lalo kang lumapit sa Diyos para manalangin, mananalangin ka pa, pakikinggan ka ba? Nakagawa ka ng ganito, nakagawa ka ng mali. Little we realize na dapat nga sa mga panahon na yon, higit tayo na lalong lumapit sa Diyos at manalangin, humingi ng awa niya, humingi ng kanyang kapatawaran. Tignan mo, kapatid na Rodel, sabi mo sa akin, totoo o hindi? Kapag ka ikaw nagkasala, nagkamali, ano ang isang nasa kalooban mo? Manalangin o huwag kang manalangin? Yung totoo, magpakatotoo ka lang. Opo, kuya. May time pong ganon. Pag nagkasala ka, nakakaramdam ka po ng hiya. Parang pag-aalinlangan na manalangin ka, nahihiya ka. Nakakaramdam po ng ganon, kuya. Pag nagkakasala po. Yan ang maling Totoo po aplikasyon, di ba? Bakit maling aplikasyon? Tingnan mo. Tayo mga tao, ganun ang isinasaksak ng kaaway sa atin eh. Kung kailan, halimbawa, nagkamali ka dun sa kapwa mo, dapat nga sana, lapit ka. Sensya na, kapatid. Magpakumbaba tayo. O na, humingi tayo ng kapatawaran, pasensya na. Kung minsan, ang ipapasok, di ka ba nahihiya? Doon ka dadaanin na ang akala mo, oo nga, nakakahiya naman na. Totoo naman yun, nararamdaman mo, nahihiya ka, nagkamali ka sa kapwa mo. Nahihiya ka. Talagang totoo, doon ka ngayon dadaanin. Na Huwag ka nang lumapit. Hindi ka ba nahiya? Kapal naman ang mukha mo. Lapit-lapit ka pa. Ganyan ang ginawa mo. Yun ang ano sa'yo. Ang mangyayari sa'yo ngayon, ikaw naman, nakita mo yung pinagkulangan mo. Tatago ka. Ay sabi mo, ang katwiran mo, nahihiya ka. Totoo naman yun. Doon ka dinaan ng kaaway. Nahihiya ka talaga di ba? Pero yung hiya na yon ang parang gagamitin naman sa'yo para, ang magiging itsura mo, hindi ba naging itsura mo, kapatid na Rodel, minsan naiisip noong pinagkasalahan mo. Bay, siya pa nagmamalaki. Siya na nga may kasalanan di ba? Parang siya pa ang, di ba gano'n kapatid na Rodel? Sa halip ka na, para bang, di ba, pinagtataguan ka pa, feeling mo ganun, ano nga yung mangyayari? Rift ang lumalaki. Gulo. Ang nabubuo doon sa pinagkasalahan mo, siya pa nagmamalaki, siya na nga ang may kasalanan. Pero ikaw, under the guise nung sinasabi naman ng kaaway, hindi ka na mahiya, lalapit ka pa dyan. Ganun nga ginawa mo. Mahiya ka naman. Parang,
Di ba, no? Kaya tayo naman, ganun din ang nangyayari sa atin kung minsan nagkamali tayo sa harap ng Panginoon. Parang sa halip na lalo tayong lumapit dapat sa Kanya at humingi ng awa, humingi ng pangunawa, na siya naman ang higit na nakakaalam ng lahat ng mga bagay, sa halip na manalangin tayo at manaing, lalo ipakita ang pagsamba at pagkilala sa Kanya, pagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Aba, di pa tayo, lalo pa tayo, hindi, nahiya akong manalangin. Ganun ba ang Diyos sa pagkakilala mo? Na kaya nga sinasabi dun sa 2:4 ng Roma na hinahamak mo ba yung kayamanan ng kanyang kabutihan? Yung pagtitiis, pagpapahinuhod niya, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Datapwat ayon sa iyong katigasan. Abay, hindi nagmatigas ka pa. At iyong pusong hindi nagsisisi, ano mangyayari? Nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Kasi ang dapat nating lalong gawin, ilapit natin ang ating sarili sa Diyos. Di man tayo makakaligtas sa Kanya. Makakaalis ka ba sa paningin ng Diyos? Makakaligtas ba tayo sa Kanyang kamay? Hindi naman Kahit saan ka pa pumunta, kahit saan ka pa magtago, ang ating asahan lagi, yung kabutihan ng Diyos, yung Kanyang pagpapahinuhod, yung Kanyang pagtitiis, yung pag-akay niya sa atin. Kaya nga sabi, pakibasa mo kapatid na Rodel ito, no? Opo. Sa 8:22 ng Gawa. Opo. Magsisi ka nga sa kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon. Baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. Oo, hindi ba? Doon ka magbaka sakali lalo. Opo. Ang dapat na pagbakasakalian natin yung baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. Ano gagawin mo? Magtutuloy ka sa kasamaan? Magsisi ka nga sa kasamaan mong ito. Ano gagawin? Manalangin ka sa Panginoon. O di the more, kapatid na Rodel? The more na dapat tayong manalangin sa Panginoon. Pero hindi natin namamalayan kung una-unang iniaaral yan ni Pablo, ayan ang una-unang iaalis sa iyo. Opo. Ano yung kanta, Bra Josel, nung Just Once ba yun? Anong part yun na ang sabi nilang ganun doon sa awit nila. Mismo, nare-realize ng tao yun ano mo nga yun, binabanggit ng kapatid na Eli yan Ayun, sabi niya, seems we're always blowing. Whatever we've got going, and it seems at times with all we've got, we haven't got a prayer. Diba? Ganun, sabi niya, seems we're always blowing whatever we got going, and seems at times with all we've got, we haven't got a prayer. Di ba ganun na nangyari, ba't nagkakaganon? Kasi inaalis tayo sa pananalangin Hindi yun namamalayan ng tao. Sabi tayo na sabi pa, minsan nilalagay pa nila sa poster, nilalagay nila sa the family that prays together. Ano yan, kapatid na Josel? Stays together daw po, kuya. Ayan. The family that prays together stays together. Ayun, hindi ba, Pero tingnan mo, hindi nagkakaroon tayo ng ganong consciousness dyan
na inaalis ka sa pananalangin sa Diyos. Inaalis tayo dun sa pagdaing natin sa Diyos. Inaalis tayo dun sa pamamagitan at sa pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao para maalis din tayo doon sa pamumuhay na tahimik at payapa na may kabanalan at kahusayan. Di ba? Yan, isang punto kung saan dapat makita natin ang kahalagahan nito. Kasi, alam mo, bahagi yan ng ating kalasag, kapatid na Rodel. Kalasag ng ating pananampalataya. Pakinggan mo, 6:16 ng Efeso, patuloy. Opo. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Na Magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Kita mo, kapatid na Rodel, ano? Opo, kuya. Napaka-halaga niyan Kaya dapat ma-realize natin yun. Bahagi yan ng ating ipangpapatay sa lahat ng nagniningas na suligi ng kasamaan. Na taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon. Lalo na yung panahon na nakikita natin sa paligid natin, lalo tayong dapat na magtibay sa pananalangin sa Diyos. Bakit? Basa tayo, kapatid na Rodel. Pasuyo ako sa iyo. Unang Pedro 4:7. Opo. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y mangagpakahinahon at mangagpuyat sa pananalangin. Kita mo, kapatid na Rodel, ang wakas ng lahat ng mga bagay malapit na. Kayo nga'y mangagpakahinahon, mangagpuyat sa pananalangin. O di the more, habang lumalapit ang panahon, kung paano na sinasabing huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Lalo din naman tayong magpanalanginan sa isa't isa. Kasi kung sinasabi mag-aralan tayo sa isa't isa, lalo na kung namamalas, nalalapit na ang araw, hindi magpanalanginan din tayo sa isa't isa. Lalo na kung namamalas natin, nalalapit na ang araw. Kasi ang wakas ng lahat ng bagay and wika, malapit na. Kayo'y magpuyat sa pananalangin. Kita mo yung importansya niyan, kapatid na Rodel. Isa yan sa ating dapat po na pagkaisahan sa tuwina, mga kapatid. Sabi ng Biblia, pakibasa mo, Brother Rodel, ang Gawa 1:14. Opo. Ang lahat ng mga ito'y nagsisipanatiling matibay na nangagkakaisa sa pananalangin, nakasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. Kita mo, bahagi yan na dapat nating pagkakaisahan Magkaisa tayo sa pananalangin kasi lalo na kung namamalas natin, nalalapit na ang araw, huwag nating ilayo ang ating mga sarili
sa pagdaing, sa pananalangin, sa pagpapasalamat, sa pamamagitan na sa ating mga kapwa-tao, patungkol sa lahat ng mga tao, upang tayo anwika ay mabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Kung napapansin mo, yan ang isa sa mga bagay na tinatrabaho ng demonyo. Minsan, Opo. pagod ka na, tulog na. Di ba? Opo. Di ka na mananalangin. Paggising na umaga, late ka na, mamadali. Diretso na. Diyan, kapatid na Rodel, di ba? Mararamdaman mo, tinatrabaho ka ng kaaway. Opo. Ganun din po. Alam mo, kapatid na Rodel, mag-reality check lang po tayo, mga kapatid. Isa yan sa tinatrabaho sa atin ng kaaway. Maialis tayo sa pagdaing, sa pananalangin sa Diyos. Kaya wag po nating pababayaan yon. Wag nating pababayaan yon na sa ating mga buhay, magsawa tayo ng pagdaing sa Diyos. Kailangan bahagi yan ng ating tatyagain. Brad Rodel, pakibasa mo, sabi ni Pablo, no? Sa isang talata ng Roma 12:12, kapatid na Rodel. Opo. Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa pananalangin. Yan. Biruin mo, no? Ba't sasabihin yung magmatyagain sa pananalangin ni Pablo kung hindi talagang dapat ginagamitan ng pagtityaga ang pananalangin? Opo. Diba? Kasi Opo. kung minsan parang kinapapaguran yan no? Parang napakaiksing panahon lang naman ating gugugulin. Hinahadlangan tayo kasi ng kaaway. Hinahadlangan tayo ng kaaway na minsan pati nga sa pagkain lang Minsan sa gutom, parang kakalimutan, mabuti na lang talaga merong espiritu ng Diyos na nagpapaalaala sa atin hindi ba? Na, sa awa ng Panginoon nasubo mo na yung pagkain, maalala mo, teka, pala ako. Minsan makikita mo yung kapatid alam na alam mo, naalala niyang bigla kasi naisubo niya na, niluluwa niya pa. Kasi nakalimutan pala niyang manalangin. Ibig sabihin lang, may espiritong nagpapaalaala sa atin. Kasi napakahalaga niyan ng pananalangin na dapat talagang tiyagain natin at panatilihan. 4:2 ng Kolosas, Brad Rodel. Opo. Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat. Kita mo, no? Hindi nagkukulang ng admonition ng salita ng Diyos At yan, consistent si Pablo dyan. Manatili kayong palagi sa pananalangin. Bakit niya sinasabi yun? Kasi alam ni Pablo, kapatid na Rodel. Alam ni Pablo, tatrabahuin ng kaawayan na maialis tayo sa pananalangin sa Diyos. Di ba napakagandang bagay kasi nang idudulot niyan sa atin, baro mo mabubuhay ka ng tahimik at payapa. Opo. Merong kapayapaan dun mabubuhay kang tahimik, payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Merong kang, gusto mo yon, mabuhay kang tahimik, payapa, buong kabanalan at kahusayan, huwag mong kalilimutan ang una-unang iniaaral ni Pablo. Una-una sa lahat ng mga bagay. Manaing, manalangin, mamagitan, magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. At
kung merong aral sa atin na magpatibayan tayo, di ba, Brad Rodel? Naaalala mo, no? Bahagi yan ng ating mga pinag-aaralan, ano? Sabi dun sa 5:11 ng unang Tesalonika. Basa tayo, kapatid na Rodel. Opo. Dahil dito, kayo'y mangagpangaralan at mangagpatibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Kita mo, no? Paano natin magagawa tayo makapagpangaralan, makapagpatibayan sa isa't isa? Tuloy mo sa 15, kapatid na Rodel. Opo. Tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sino man ng masama sa masama. Ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa'y sa iba at sa lahat. Tuloy. Mangagalak kayong lagi. Tuloy. Magsipanalangin kayong walang patid. Kita mo na, kapatid na Rodel. Di, Amen. bahagi talaga yan, ano? Kasi, Opo. sabi dun sa Judas, 1:20-21, basa. Opo. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtib Sa Diyos. Kita mo, no, kapatid na Rodel? Para tayo makapanatili sa pag-ibig sa Diyos, hindi pwedeng mananatili ka sa pag-ibig sa Diyos tapos hindi ka mananatili sa pananalangin sa Kanya. Hindi pwede yun. Ang Opo. isang paraan, ano, kapatid na Rodel, alam mo kasi yung pananalangin, ano yan communication natin yan sa Diyos Pagka Opo. hindi ka nagko-communicate sa Diyos, paano mong sasabihin, kapatid na Rodel, na ikaw mapapanatili mo yung pag-ibig mo sa Diyos? Sabi, magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos. Manalangin sa Espiritu Santo, kaya nga mamalagi din tayo sa pananalangin. Diba yan ang isang bagay na nakapaloob dyan? Mamalagi sa pananalangin. Ba't tayo kailangang mamalagi sa pananalangin? Kailangan kasi makapanatili tayo sa pag-ibig sa Diyos. Kung hindi ka mamamalagi sa pananalangin, hindi ka makakapanatili sa pag-ibig sa Diyos. At huwag mong kalimutan, isa yan sa mga tatrabahuhin na una-una sa lahat ng kaaway. Kung paanong yan ang una-una sa lahat, sabi ni Pablo, na iniaaral niya, ay unang tatrabahuhin din yan, na tayo ay maialis sa ating mga pananalangin sa Diyos. Kaya kung gusto natin tayo makapagpatibayan sa isa't isa na mga magkakapatid, yan, bahagi yan ang ating gagawin. 5:11, di ba? Binasa natin sa unang Tesalonika, kapatid na Rodel, na kayo'y mga pangaralan, mga patibayan sa isa't isa, gaya ng inyong ginagawa. Paano tayong isang paraan magagawa natin yan? Panalangin natin ng isa't isa. Magsipanalangin kayong walang patid. Kaya sabi nga doon sa Santiago 5:16, ipanalangin ang wika ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Kaya para tayo hindi manglupaypay, kapatid na Rodel. Sabi ng Lucas 18, basa tayo, 1. Opo. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lupaypay. Yan, kita mo, para hindi ka manglupaypay, kapatid na Rodel. Magsipanalangin tayong lagi at huwag tayong
manglupaypay. Kasi kapag ka tayo naialis sa pananalangin sa Diyos, nako, ayan na. Ang kasunod na niyan, pagka nasanay ka na, natutulog ka, gumigising ka, hindi ka nananalangin, nawala na ang komunikasyon mo sa Diyos, titigas na ang iyong kalooban, patitigasin na ng daya ng kasalanan. Pagkatapos, wala ka ng communication sa Diyos, hindi ka makapananatili sa pag-ibig sa Kanya. At kapag ka naialis ka sa pananalangin sa Diyos, maiaalis ka sa kapayapaan at sa kabanalan. At pag naialis ka sa kapayapaan at sa kabanalan, huwag mong kalimutan, kung wala ito, sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Simple as it may seem, kapatid na Rodel, pero siguro hindi ito bagay na masasabi nating simple lang sa laban kung marunong kang mag-analyze, Brother Rodel, ng Opo, Kuya. mga bagay na mahalaga sa buhay natin bilang mga lingkod ng Diyos. Sana meron kang natutunan, kapatid na Rodel. Kuya, sa awa po ng Panginoon, salamat sa Diyos at natalakay po ng ganito itong mga puntong ito, Kuya. Makita natin ng napakalaking importansya ng atin pong mga natutunan sa doktrina manalangin, mga kapatid, makipagpayapaan sa lahat ng mga tao, lumakad sa pagpapakabanal. Nakita na po natin yun Pero yung puntong sabi nyo nga pong madalas, ihampas natin sa realidad. Dito po mga kapatid, lahat tayo, aamin tayo dito at makikita natin dito, may mga pagkakataon talaga sa buhay po natin. Yan pong pananalangin kung minsan, ano po yan parang hindi siguro natin masyado pang naiintindihan kasi nakita natin yung panalangin, pagsamba yun sa Diyos Mga kapatid. At yung dalawang puntong nakita nating sundin ng kapayapaan at ang pagpapakabanal, pag wala yun, sino man di makakakita sa Panginoon. Sabi nga po ni Kuya kanina, may mga galawang kalaban, obvious. Alam mo na yon, pag may kapaitan ng sumisibol, eto na yon. Trabaho na ng demonyo ito. Para kami alisin sa pagsunod sa kapayapaan, nagpapasibol na ng ugat ng kapaitan. Pero meron siyang galaw, parang nakatago blind hindi mo makikita. Maliban pong ipakita sa atin ng Diyos, nakakampi natin sa laban. Kaya ako natutuwa po mga kapatid, dito sa ating naririnig na ito, sa likod ng isip ko, naiisip ko, salamat sa Diyos may taga-akay ako na kinakasangkapan ng Diyos upang ituro ang pakikipaglaban, ituro ang mga bagay na ito, na kahit na po tingnan mo sa realidad, totoo yan Pag pagod ka na, kung minsan, mananalangin ka Pero yung pananalangin mo, parang nadadala ka na nung pagod mo. Pag nagising ka na, oras na, malilate ka na, minsan mananalangin ka pa rin naman, pero impluwensyado ka na nung pagmamadali mo kasi hindi natin nare-realize, mga kapatid, yun palang pagpapasibol ng diablo ng mga ugat ng kapaitan, madali nating ma-distinguish yun Naku, panggagalingan na ito ng pag-alis sa kapayapaan pagka ito pinabayaan natin. Pero meron siyang mga trabaho na kagaya po nito, mga kapatid, kung di natin ito maiintindihan, akala mo okay ka lang. Pero pagdating sa pagsunod sa kapayapaan sa lahat ng mga tao, nakita natin yung puntong sinasabi ni Pablo, una-una nga sa lahat ng mga bagay, iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Bakit? Upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Para pala tayo mabuhay ng tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan,
Yung kapayapaan at kabanalan, mga kapatid, para natin masundan yon at magawa natin yon, una-una nga sa lahat, iniaaral ko ang wika na manaing manalangin. Yung pananalangin pala ang una-una sa lahat. Kung gusto nating masunod natin ng kapayapaan at mabuhay tayong may kabanalan, unang-una, dapat wag natin pabayaang hindi tayo mananalangin, mga kapatid. Alam ng dyablo yan. Na una-unang aral yan. Unang-unang tatargetin niyang alisin yan. Alisin ka sa pananalangin. Bakit po, mga kapatid? Sa pananalangin po kasi, pananalangin mo pa lang, pagsamba na yun sa Diyos. Ayaw ng dyablo, sasamba ka sa Diyos Aalisin ka sa pananalangin. Kaya pakiramdaman po natin, mga kapatid. Maghapon tayong gumawa. Pagdating sa oras na mananalangin tayo, dapat, yun yung the best part. Dapat, nang maghapon, yung oras na dadaing ka na sa Diyos. Huwag natin po yung kasi minsan dumadating po talaga yon, mga kapatid. Kung aamin lang po tayo, maghapon kang gumawa, ang dami mong pinagpaguran, tapos mananalangin ka na pagod ka na at antok na antok ka na. Kung minsan yung panalangin mo, hindi nakapareho nung nananalangin kayo sa pagsamba, nananalangin tayo sa pagkakatipon, parang medyo may pagkakaiba na dahil puyat ka na antok ka. Sa umaga naman, ganun din. Minsan mananalangin sa pagkain, kung mo gutom na gutom, minsan di mo na naisip na pag-upo mo, ang dapat na unang nasa isip po natin, pasalamatan natin ng Diyos na nagbigay sa atin ng biyaya na ating tatanggapin. Kung mo gutom na gutom, subo agad. Trabaho po pala yon, mga kapatid, ng kaaway. Alam niya kasi kung gaano kahalaga ang pananalangin. Maa-achieve natin ang kapayapaan at ang pagpapakabanal kasama po ang pananalangin, mga kapatid. Unang-unang iniaaral yon, manalangin. Sa panalangin, makakasamba ka po sa Diyos. Aalisin ng dyablo yon sa iyo. Kaya bantayan po natin yon, mga kapatid. Siguro, mas siya, na i-emphasize po siya ngayon sa atin itong tungkol sa pananalangin. Na paggising natin sa umaga, ang dami mong plano, ang dami mong gustong gawin bago ka matulog. Pero paggising po natin sa umaga, mga kapatid, dapat the best part ng ating 24 oras kung bubuhayin tayo ng Diyos, yung part na tayo po ay luluhod sa Diyos at tayo ay mananalangin. Napakahalaga nun. Gusto nating mabuhay ng tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan, unang-una po yon. Hindi nga po natin basta mapapansin yon kasi nung kaninang sinasabi ni Kuya, may mga galawang kalaban, minsan hindi mo napapansin, nakatago. Hindi ko nga naiisip po ito na ito pala tatargetin niya yung pananalangin. Kasi naisip po, kapaitan, meron pagpapalalo, kung ano-ano. Hindi pumasok sa isip ko ito na inaalis pala ng demonyo tayo sa pananalangin para maialis niya tayo sa pamumuhay ng payapa at sa kabanalan. Trabaho niya yan. Kaya naman, yung mga pinagbabasang talata ni Kuya kanina, mga kapatid, napakagaganda. Ang daming emphasis sa Biblia, mamalagi sa pananalangin, magmatyagain sa pananalangin. Ibig sabihin yung pananalangin, nagre-require po talaga ng pagtsatsaga Bakit? Pag di ka po magtsatsaga, aalisin ka ng dyablo sa pananalangin. Kasi yung walang tiyaga, nagsasawa agad yon, iniiwan yung dapat gawin dapat gawin manalangin. Magmatyagain tayo sa panalangin. Manalangin tayong walang patid. Bahagi pala ng ating pagpapatibayan yon, mga kapatid, sa 5:11 ng Tesalonica. Pag tinuloy-tuloy mo, bahagi po yung pananalangin. Ganon din, yung kalasag ng ating pananampalataya para tayo mapatay natin yung mga nagniningas na suligi ng kalaban. Pag tinuloy-tuloy mo ang basa, kasama po dun yung pananalangin, mga kapatid. Magsipanalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, ay lalo na sa ating panahon. Ang sama-sama na ng panahon natin. Mga kapatid, nabubuhay tayo ng ilang libong taon after po ng mga apostol na nagsulat ng binabasa natin. Di mas malapit na po tayo sa ating inaantay. Kaya sabi ni Pedro sa 4:7 ng Pedro,
yung binasa po ni Kuya kanina, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay malapit na. Kayo nga'y mangagpakahinahon at mangagpuyat sa pananalangin. Magpupuyat tayo sa panalangin. Bakit? Sabi kasi ng Panginoong Hesukristo sa 22 ng Lucas, yung binasa natin kanina, mga kapatid, at nang siya'y dumating sa dakong iyaon, sinabi niya sa kanila, magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. Sino bang manunukso? Ang demonyo. Ano ba ang gusto niya? Makapasok ka sa tukso niya. Kaya anong gagawin niya? Alam niya yan Magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. Iistorbuhin ka niya para may alis ka sa panalangin. Dahil pag hindi ka na nananalangin, may papasok ka na po niya dun sa kanyang tukso. Kaya bahagi talaga ng pakikipaglaban din ng pananalangin, mga kapatid, yung sinasabi lagi sa atin ni Kuya, pagluhod mo pa lang, pagsambit mo ng pangalan ng Ama, talagang pakikipaglaban mo na po yun. Kaya lang may mga strategy talaga siya. Normal po kasi yon. Pag nagkasala ka sa tao, kahit sa tao lang, nahihiya ka po doon sa pinagkasalahan mo Totoo po yun, mga kapatid. Kung minsan dahil doon sa nararamdaman mong hiya, na sasakyan ng demonyo yon, imbis na lumapit ka at humingi ka ng tawad doon sa pinagkasalahan mo, lalayo ka ng lalayo. Ano naman ang mararamdaman ngayon ng pinagkasalahan mo? Hindi naman niya alam na gano'n ang tumatrabaho sa kalooban mo. Ang maiisip niya, bira naman to, siya na nga nagkamali, siya pa nagmamalaki. Di man lang lumalapit. Di ba gano'n ang mangyayari? Sa Diyos, pag gano'n ang ginawa natin, mga kapatid, nagkasala tayo, nakakaramdam ka ng hiya, sasakyan ng demonyo yung hiya mo. Ano mangyayari? Di ka na mananalangin. May aalis ka na sa pananalangin. Titigas na ang puso mo. Imbis na ang makamtan mo habag ng Diyos, kasi siyang umaakay sa atin sa pagsisisi yung kanyang kabutihan. Mayaman siya sa awa, mayaman siya sa pagpapahinuhod, mayaman siya sa pagtitiis. Pinapatigas mo yung puso mo, di ka lumalapit sa Kanya. Imbis na awa ang makamtan mo, nagtitipon ka ng poot sa sarili mo sa kaarawan ng pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Yun yung mangyayari. Yun yung gusto ng demonyo. Makasama ka niya doon sa poot ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Kaya sasakayan niya yung pakiramdam nung nahihiya ka. Eto, alam na po natin, mga kapatid, pag tayo nagkasala, lalo tayong lumapit sa Diyos. Magbaka sakali ka, kahit palagay mo na ganito nang nagawa mo, magbaka sakali tayo. Ang ganda nung sita sa 8:22 ng Gawa, mga kapatid. Sinabi ni Pedro yon doon sa kausap niya, magsisi ka nga sa kasamaan mong ito, manalangin ka sa Panginoon, baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. Doon ka magbaka sakali. Na mga kapatid, lumapit ka sa Diyos, manalangin ka. Tinatrabaho po lahat ng demonyo yan. Pag nagkasala ka, pahihinain ang loob mong manalangin. Trabaho niya yan. Dahil pag naialis ka niya sa pananalangin, ang pananalangin pagsambayan sa Diyos, naiaalis ka niya sa pagsamba sa Diyos. Di ba? Sa pananalangin, mga kapatid, diyan ka mabubuhay ng may kapayapaan, ng may kabanalan. Iaalis po ng demonyo yan. Mga kapatid, isa pa, para pala tayo manatili sa pag-ibig sa Diyos, dapat nananatili tayo sa pananalangin. Kasi pakikipag-usap po natin sa Diyos yung pananalangin, mga kapatid Maski naman kung minsan kahit material Pag yung mag-asawa magkalayo tapos di na nag-uusap, naku po. Ang tendency noon makalimutan ng isa't isa, di na nag-uusap Walang komunikasyon tayo, para ma-maintain natin yung pag-ibig natin sa Diyos, manatili tayo doon, huwag tayong sasala na laging makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan po ng panalangin, mga kapatid. Napakahalaga po ng pananalangin sa ating pakikipaglaban. Napakalaki ng halaga ng panalangin upang tayo po makakita sa Panginoon. Naugnay po yon, mga kapatid. Sundin ang kapayapaan at ang pagpapakabanal. Kung wala ito, sino man di makakakita sa Panginoon. Sundin ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Manalangin, manaing, magpasalamat patungkol sa lahat ng mga tao upang tayo mabuhay ng tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Panalangin po yan. Kaya kung mapapansin natin, tinatarget po ng dyablo yan. Minsan may community prayer, may time ka naman, kung minsan pinapalagpas, minsan tutulugan. Lalo na ngayon, mga kapatid, may mga cellphones tayo, no?
Sa cellphone, ang daling mag-alarm para ma-remind ka na bago ka matulog, meron tayong community prayer. Kahit na ba nananalangin kang mag-isa, meron pananalangin maganda, sama-sama po tayo mga kapatid. Di ba? Minsan yun, kakatamaran pa Trabaho po pala ng diablo yan. Pagka napapansin na po nating pinaparamdam ka na ng tamad manalangin, yung hindi ka na nag-aabang ng oras ng pananalangin na sama-sama, na iaalis ka na po dyan, maliwanag po, pagtatrabaho po ng kaaway yan, mga kapatid. Balikwas tayo, mga kapatid. Eto, pinapaalaala sa atin, pinapakita sa atin, trabaho niya yan. Nakita mo, tumatrabaho siya. Pabayaan natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos na ating naririnig, ang magtrabaho po sa atin. Balikwas tayo dyan. Napakahalaga po niyan, mga kapatid, ng pananalangin. Kuya, salamat sa Diyos. Kahit basic doctrines ito, pero ito pong detalye na ito, itong highlight ng mga puntong ito, nagpapakilala po kung gaano talaga kahalaga ito at magpaparealize din sa atin kung anong trabaho ang tinatrabaho ng kaaway. Baka akala natin, okay tayo, tumutulong naman tayo, ganito naman, pero hindi ka na pala dedicated sa pananalangin, mga kapatid, hindi ka nakasali sa pananalangin, ikaw mismo, kung manalangin ka parang makaraos lang, matapos lang para masabi mo sa konsyensya mo, nanalangin naman ako, pero hindi ka na nananalangin kasi ang nasa Biblia, maningas na panalangin ng taong matwid. Pananalangin talagang nanggagaling sa puso. Hindi yung parang Katoliko na nag-recite lang ng rosaryo, tapos na. Minsan baka mamaya doon tayo madala, makaraos lang yung panalangin, wala na sa loob mo, master mo na yung sinasabi mo. Maraming pong bagay, mga kapatid, kuya, ang ipinaparealize sa atin, nitong mga bagay po na ito na natalakay ngayong araw na ito. Salamat po ng marami sa Panginoon. At bilang panghuli, kapatid na Rodel, isa po sa mahalagang bagay din, kung bakit dapat tayong mamalagi sa pananalangin sa Diyos. Pakibasa mo, kapatid na Rodel, ang Marcos 13:32-33. Opo. Ngunit tungkol sa araw o oras na yaon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. Kayo'y mangag-ingat, mangagpuyat, at magsipanalangin, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Yan. Amen. Nakita mo, kapatid na Rodel, Opo. kayo'y mangag-ingat, mangagpuyat, at magsipanalangin, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. At isa yan sa mga dahilan bakit po lalong sa ating mga puso ay dapat nating pagtibayin na manatili tayo sa pananalangin sapagkat hindi natin nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Hindi rin natin alam kung kailan tayo pagpapahingahin ng Diyos. Hindi natin alam kung kailan kaya ang panahon. Kaya magpuyat tayo at magsipanalangin. Sana po ang bahaging ito ng ating mga pag-aaral ay makapagbigay sa atin ng higit na pagpapaalaala at higit na pagpapahalaga sa mga bagay na ating natutunan sa mga nakaraang panahon na dapat nating maisakabuhayan at tulong-tulong nating mapagsama-samahan sa paggawa. Kaawaan po nawa tayo at kasyahan lagi ng Panginoon at manatili tayong idinadalangin natin ng isa't isa, mga kapatid. Salamat sa Diyos at mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po tayong sama-samang manalangin, mga kapatid. Ama naming mahabagin sa lahat,
Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, salamat po sa araw na ito, Ama, sa minsan pang pagpapaalaala mo sa amin ng iyong mga kabutihan, ng iyong mga salita, upang makapamalagi po kami sa paglakad sa iyong mga banal na kalooban, manatili ang kapayapaan sa aming mga puso at ang pagpapakabanal na ibig mong magawa ng bawat isa sa amin. Sana po ipatawad mo ang mga pagkakataong nakikita mo kaming nakapagpapabaya. Inaamin namin pong lahat sa iyo, Ama, ang mga pagkakamali na amin pong nagagawa. Sana'y paglaanan mo kaming palagi ng iyong malaking awa. Tulungan mo kami, Panginoon, na aming maihangga ang aming pong paglilingkod na may kaligayahan sa puso. Lagi nang may pagnanasang makaabot po kami na lumalakad sa iyong mga palatuntunan sa lahat ng araw na ipagkakaloob mo sa amin. Dagdagan mo po sana kami ng lalong lakas ng kalooban upang amin pong maipagtagumpay, Ama, ang aming pakikipagbaka ng pananampalataya. Basbasan mo po ang iyong buong kapisanan. Tulungan mo kami sa bawat paghakbang ng aming mga paa, lalo na po ang iba't ibang mga suliranin na aming napagdadaanan. Sa tulong mo po, alam namin, Amang, mapagtatagumpayan po naming mga magkakapatid. Pakialaala mo po ang aming mga anak. Magpagaling ka rin po sana ng aming mga karamdaman ng lupang katawan. Mananatili pong iyo, Ama, ang lahat ng karangalan at kapurihan, magpakailan-kailanman, sa pangalan ng iyong bugtong na anak. At ngayon, mga kapatid, tanggapin natin ang walang hanggang basbas at pagkukupkop ng Diyos Amang sumasa mga langit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng kanyang banal na Espiritu, mamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak, magpakailan-kailan paman.